Mga kaibigan, napansin na rin ng AFP yung matagal na nating napupuna na behavior ng China, mga tol, na tuwing tayo ay nagpapatrol sa karagatan sa West Philippine Sea at meron tayong kasamang ibang mga bansa. Para sila mga dagang nagtatago sa kanilang mga lungga. Walang nanghaharas, walang nagre-radio challenge, walang nanghaharang. Hindi tulad mga tol kapag tayo'y nagpapatrolya, asahan mo nandiyan dyan ang presensya nila. 'Di ba nitong nakaraan nga mga tol, yung surveillance airplane ng BFAR mga tol na nagsasagawa ng maritime domain awareness, binuntutan mga tol ng PLA helicopter. 'Di ba? Dinikitan mga tol, lumabot ng 3 meters na lang, no? Talagang napakadelikado nun. Umibabaw pa dun sa eroplano natin. Ginagawa nila 'yon mga tol kapag tayo lang mag-isa ang nandiyan sa West Philippine Sea. Pero kapag kami mga kasama tayong bansa, wala mga tol, nagtatago sila. Kaya eto napansin ng AFP, no? Ang sabi rito, kinatatakutan ng China, mga tol, yung mga West Philippine Sea drills ng Pilipinas at ng ibang mga bansa, mga tol. Yan ay napuna ng ating Armed Forces of the Philippines. So panoorin natin to mga tol, bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong balitang to mula sa Net25. Samahan ninyo ako mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa tuwing nagsasagawa ng multilateral o bilateral drills ang Pilipinas kasama ang ibang bansa sa West Philippine Sea o WPS ay nababawasan ang coercive actions ng Chinese military. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang Chinese vessels na nakita malapit sa lokasyon ng WPS drills nang magsagawa ng Maritime Cooperative Activity o MCA ang Pilipinas at ang France noong February 21. Di ba? Hindi sila mahagilap mga tol. Nawawala sila. No, hindi sila lumalapit. Kung meron man, kung may mamamataan mga PLA Navy warships, mga tol, mula lang sila sa malayo, nakamatsyag, nakamasid, mga tol. Wala silang ginagawang pangaharas. Sabi nga rito, we have noted a marked decrease, diba? Decrease mga tol in the illegal and coercive actions of People's Liberation Army Navy each time, no, sa bawat oras na there is a multilateral o bilateral maritime cooperative activity. Napansin niya ng Philippine Navy. At ito'y pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Tayo rin mismo napapansin natin, di ba? Kapag gumagawa tayo ng reaction video, kapag meron tayong kasama, wala. Nagtatago China mga tol, di ba? Ganon sila kaangas eh. Maangas lang sila sa mga maliliit na bansa eh. Kung mayroon mang Navy, Coast Guard o Maritime Militia ang China ay nasa mahigit 120 nautical miles ang layo nito sa MCA. O di ba? Nasa mahigit 120 nautical miles. Nautical miles mga tol ang layo nila ha. Samantalang kapag eroplano lang ng BFAR mag-isang naglalayag o lumilipad mga tol, di ba dito sa West Philippine Sea sa Bajo de Masinloc, 3 meters ang nilalapit nila mga tol. O samantalang ito, lumipad yung eroplano ng Pilipinas at saka ng France, nasan sila? Napakalayo din mga tol. No? Ito, dugtong natin tong balita mula rito sa UNTV News. Sabi rito, agresyon ng Chinese Navy sa West Philippine Sea bumababa kasunod ng mga pagsasanay ng Pilipinas at allied troops. No? Ayan, nasabi rito sa report to, bumababa ang insidente ng agresyon ng Chinese Navy sa West Philippine Sea kasunod ng mga isinasagawang pagsasanay ng Pilipinas at iba pang mga kaalyadong bansa ayon sa Philippine Navy. So panoorin natin to mga tol at sama-sama nating tunghayan kung ano ang nadiskubre nila dito sa behavior ng China. Bumaba ang mga natalang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa ay... Kaya mahalaga to eh. Mahalaga tong ano na to, mga pagsasanay na to, mahalaga tong mga bilateral at saka multilateral activity dito sa West Philippine Sea mga tol. Kasi dito na iahayag din sa buong mundo mga tol kung ano lang yung kaya ng China. Ang kaya lang naman talaga nila mga tol bulihin, ang kaya lang nilang harasin, di ba, takutin, sindakin yung mga maliliit na bansa, yung mga walang same
same force na katulad ng meron sila. Halimbawa, meron silang submarine, tayo wala. Kayang-kaya nila tayo. Mas marami silang barko kaysa sa atin. Meron silang aircraft carrier, mga tol, tayo wala, 'di ba? Ang dami nilang mga assets na wala tayo, mga tol. Sa Pilipinas, ang dami nilang espiya rito. Alam nila kung ano yung kapabilidad lang ng ating sandatahan. Alam nila, mga tol, kung magkano budget ng ating sandatahan sa loob ng isang taon. Alam nila yon, mga tol. Kaya kapag tayo lang yun nandiyan dyan, naglalayag dyan, lumalabas yung mga sungay nila, kayang-kaya nilang sindakin ng Pilipinas. Pero kapag naglalayag tayo kasama France, Canada, Australia, Japan, Amerika, mga tol, asan sila? Nagtatago, mga tol, no? Nawawala yung anino kahit anino, hindi nakikita Ayon sa Philippine Navy. Gaya ng kakatapos lang na pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong isang linggo. 'Di ba? Kasama natin French Navy. Meron din silang aircraft carrier. Lang na pagsasanay ng Aircraft carrier, mga tol, sa French 'yan. 'Di ba? Kung China may ganyan, eto meron din. At isa pa, mga tol, ang difference nito sa aircraft carrier nila, eto veterans na. Marami ng kinasangkutan, marami ng pinagdaan ng labanan. Diba? Yung Shandong ba yun? Shandong ng China, mga tol. Mukhang mula nung ginawa yun, mga tol, pan-display lang yun Panakot lang lagi, naglalayag yun. Akala mo naman talaga, may pupunta ang gera. Pero wala, mga tol, panakot lang nila yun. Hindi pa nga ata nagagalusan yun AFP kasama ang French Navy noong isang linggo kung saan walang namonitor na barko ng China malapit sa lugar na isinagawa ang pagsasanay. Wala, distansya sila. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Ayon sa Philippine Navy, asahan pa ang mga ganitong pagsasanay. Kuyog kasi sila rito, mga tol. Kulata sila dyan pag nanggulo sila. Pero yun, daming mga bansa ng malalakas yan. 'Di ba? Kung Pilipinas lang, kayang-kaya agad nilang sindakin. Kung may kasama tayong mga aircraft carrier din, mga warship din na mula sa ibang bansa, paano sila makapanggugulo, 'di ba? Normal na nakikita natin sa mga bully kapag may kasama kang mga malalakas, hindi sila nambubulas. Welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. Ayon kay Trinidad, maipagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development, and with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. Grabe, exemption, no? Exempted tayo, mga tol, hindi tayo kasama doon sa mga hindi tutulungan, na hinto muna yung pagtulong ng Amerika, no? $336 million, hindi peso, dollars, military aid ng US government sa PH o sa Pilipinas, sa USAID freeze. Welcome Development AFP, no? Masayang-masayang AFP. So sa susunod na mga video, mga tol, talakayin natin yan. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan.
Samantala, Di ba? O tapos yung ibang mga kongresista na tumatakbo bilang senador, mga tol, nagagalit sa Amerika. Nilalabag daw ng Amerika ang ating soberanya kapag nagpupunta rito Amerika. Biruin mo kung sino yung tumutulong at handang tumulong sa atin yung gusto nilang ipagtabo yan. Di ba? Pero no comment naman sila kapag ang nandirito, di ba? Umuukupa ng ating mga teritoryo, soberanya, mga tol, yung China, no comment naman sila, di ba? Baliktad din eh. nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Hindi kakailanganin, kailangan talaga, kaya dapat gawin talaga nila yan. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Kasunod ito ng ginawang paglapit ng hanggang 3 metro ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan. O, di ba? 3 metro ang lapit nila kapag Pilipinas lang. Pero pag may kasama tayong ibang bansa, mga tol, 120 nautical miles ang layo nila. No? Iwas na iwas eh. Sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Good. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instructions ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Oo. Nangako ito na patuloy nilang poprotektahan ang ibang ahensya ng pamahalaan Biruin mo, umibabaw mga tol eh, di ba? Napakadelikado nun. na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. Yung hangin, di ba? Yung hangin nun, saka yung hélice nila, once na magkatagpo yan, ay talaga may babagsak na eroplano dyan. It's either sila, tayo, o parehas tayo. Pero ito malala at ine-expect na natin to. Lahat ng yon isisisi ng China sa atin kapag nangyari yon mga tol. At yan ay pwede na maging mitya mga tol ng gulo. Kasi pag may nasawi sa atin o nasawi sa kanila, di ba? Ano pa masasabi nila doon? Di ba? May nasawi na eh. Baka pagmumulan na to ng mga tol, ng mas matinding sigalot. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Nauna ng kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong linggo ang iligal na pagmamaniobra na ito ng helicopter ng China. Well, it once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or Tama. any form of dependability or reliability. Kaya nga walang karapatan ng China gumamit ng salitang international law. Wala silang karapatan doon, sa totoo lang eh. Hindi sila bahagi ng mga bansang sumusunod o kumikilala o rumerespeto, 'di ba, sa international law, sa international regulations. Wala. Binabaliwala lahat nila 'yon. Because they have not been a credible citizen of the world, so to speak. And that's the Ang bigat ng mga pahayag ni they have not been a credible citizen of the world, so to speak. And that's the Chinese Communist Party. Their komunista eh. expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. Ryan Lacanla. 'Di ba? Kitang-kita naman mga tol, malinaw na malinaw. Kaya mabuti talaga may mga ganitong kasama tayong media. At saludo rin sa mga media natin mga tol na alam mo yon, malakas ang loob nila na kahit alam nilang medyo delikado ang kanilang kahaharapin, sasama sila para maipakita sa ating lahat mga tol kung anong klase
kung anong klaseng bansa itong sumasakop o gustong umangkin sa ating soberanya. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, maaari ka magbigay ng iyong komento sa ibaba. Ano masasabi mo rito tungkol sa pinag-uusapan natin kanina na tila ba kinakatakutan o takot na takot ang China, mga tol, at nadiskubre yan ng ating Philippine Navy, ng ating sandatahan, mga tol, na tuwing nagkakaroon tayo ng mga bilateral o multilateral joint patrol, mga tol, dito sa West Philippine Sea, nawawala sila. Tila ba nilalamon ng dagat yung kanilang tapang? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.